Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Bilang ng mga walang trabaho nabawasan ayon sa Philippine Statistics Authority. 3.8% na unemployment rate para sa taong 2024, pinakamababa mula noong 2005. Ekonomiya ng Pilipinas inaasahang lalakas pa sa susunod na 2 taon ayon sa Fitch Ratings. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itinangging may kinalaman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Exclusive Economic Zone ng Pilipinas patuloy na babantayan sa kabila ng patuloy na pamamalagi ng monster ship ng China sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Marcos Jr. At Lab for All program ni First Lady Luisa Araneta Marcos sa Bayambang Pangasinan, tinagsa. Mga residente lubos ang pasasalamat sa tulong ng gobyerno. Sa detalye ng mga balita, mariitinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may papel ang ehekutibo sa pagsusulong ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng Pangulo, hiwalay na sangay ng gobyerno ang Kongreso. Para sa Balitang Pambansa, narito ang report. Wala raw basbas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte. No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. I do not give guidance to Congress. We are independent of each other. Na-impeach ang ikalawang Pangulo matapos pumirma ang 215 na mambabatas sa ika-4 na impeachment complaint. Una na nakiusap ang presidente sa Kongreso na iwasan ang paghahain ng reklamo para patalsikin si Duterte. Pero numero 1 sa listahan na pumirma ang Presidential San na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Habang pinakahuling signatory ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. I didn't know you'd be the first to sign. Nasa Senado na ang bola na siyang magsisibing impeachment court. Pero nag-adjourn na ang sesyon at babalik na lang sa June 2 pagkatapos ng eleksyon. Presidente lang ng Republika ng Pilipinas ang may kapangyarihan na magbukas ng espesyal na sesyon. If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senador kung pwede bang mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin na may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. It is up to them how they decide to have the trial. When they have the trial, what are the rules for the trial, how they will conduct it. Naniniwala ang presidente na walang epekto ang impeachment sa ekonomiya o serbisyo ng gobyerno. 7 articles of impeachment ang naging basehan ng Kongreso sa reklamo, kabilang ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, malversation of public funds, at committed high crimes. Tulad ng kill plot o naging banta ni Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Marcos. Kasama rin ang maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na umabot sa higit 600 million pesos. Basehan din ng impeachment ang panunuhol dahil sa pamamahagi ng mga sobrang may laman na pera sa DepEd. Samantala, momentum sa takbo ng ekonomiya, hindi nakikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaapektuhan ng inaasahang impeachment proceedings kontra kay VP Sara Duterte. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa.
Walang epektong nakikita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa takbo ng ekonomiya sa gitna ng napipintong pagdinig ng impeachment court sa mga kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, mananatiling nakapokus sila sa mga plano na may kinalaman sa patuloy na pagunlad ng pag-asenso ng bansa. Basta't mamalagi lang, sabi ng Chief Executive, ang pagpaplano tungkol sa investment at mga estratehiyang gagamitin dito ay hindi niya nakikitang may masamang impact ang gagawing paglilitis sa pangalawang Pangulo. Dito rin na niya nakatingin ang mga mamumuhunan kaya duda siyang may hagip na epekto ang impeachment trial na anyay hindi na talaga maiiwasan pa. Ito ay matapos na umusad na ang impeachment sa Kamara at naihahay na sa Senado na magsisilbing impeachment court. Basta't patuloy yung ating pinaplano, lahat yung ating mga strategy tungkol sa investment, tungkol sa mga bagong structural changes na lagi kong pinag-uusapan. But yun lang naman ang tinitignan ng investor. So I don't think it will have any effect. Samantala, hindi naman tinitingnan ng Chief Executive bilang hindi pagtalima o pagsuway ng mga congressmen sa una na niyang pahayag na wag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay Duterte. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi naman niya mga kaalyado ang nagsumite ng complaint at kung ano man ang naging development sa Kamara ay bahagi lang ng pagtupad ng tungkulin ng mga kongresista. Hindi niya matatawag na defiance ang naging hakbang ng mga kongresista at bagkus ay tinuguran lamang ng mga mambabatas ang mga inihaing impeachment complaint. It's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi pwede. Hindi namin pwedeng palampasin ito. Ganun ang thinking nila. So, tinuloy nila. And I don't view that as a defiance. At ngayong inaasahang uusad na ang pagdinig sa mga kasong isinampa sa Vice Presidente, mariin namang tinanggi ng Pangulo na mayroon siyang naging kamay sa natuloy na impeachment case laban kay Duterte. Naharap si VP Sara sa mga akusasyong culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang high crimes kabilang na ang umano'y misuse of confidential funds sa panahong ito'y nasa DepEd pa. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Nasa 3.1% o katumbas ng 1.63 million ang unemployment rate ng bansa noong December 2024. Ito ang pinakamababang unemployment rate na naitala ng Philippine Statistics Authority simula noong April 2005. Batay sa datos, mas mababa ito kumpara sa 3.2% o 1.66 million na walang trabaho noong November 2024. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority sa kanilang December 2024 Labor Force Survey. Pumalo naman sa 50.19 million ang may trabaho na mas mababa kumpara sa 50.52 million noong December 2023. Mas mataas naman sa 49.54 million noong November 2024. Samantala, bumaba din ang underemployment rate ng bansa na nasa 10.9%. Sa ngayon patuloy na tinututukan ng pamahalaan ng takbo ng ekonomiya para mas mapabuti pa ang pagbibigay ng oportunidad sa mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng maayos at dekalidad na trabaho. Mula pa rin sa Philippine News Agency, lalakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon dahil sa mas maluwag na patakaran sa pananalapi, matatag na paggasta sa infrastruktura at mga reformang nakatuon sa pamumuhunan. Ayon kay Chris Janice Crostens, economic analyst ng Fitch Ratings, posibleng umabot sa 5.9% ang gross domestic product ng Pilipinas sa taong ito at 6.2% sa 2026. Inaasahan din ni Crostens na unti-unting bababa ang utang ng Pilipinas sa taong ito dahil sa matatag na paglago ng ekonomiya at patuloy na pagbawas ng deficit o sobrang gastos. Gayunman, sinabi ni Crostens na posibleng humina ang ating piso at magdulot ng inflation dahil pinoprotektahan ng Amerika ang kanilang negosyo. Sa kabila ng panganib na ito, binigyang diin ng Fitch na nananatiling matatag ang pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas.
Naging matagumpay ang ika-6 na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at 3 pang bansa sa kabila ng presensya ng Chinese Navy warships, kung saan nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatili ang kanyang polisiya sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Si Patrick De Jesus ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Bagamat limitado ang kagamitan, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magbabago ang kanyang pulisiya na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Tugon ito ng Pangulo sa patuloy na pananatili ng monster ship sa loob ng exclusive economic zone ng bansa at patuloy na paglapit ng iba pang barko ng China Coast Guard, kung saan kamakailan lamang din ay pumasok pa sa ating archipelagic waters ang 3 warship ng PLA Navy. Sabi ng Pangulo, hindi sapat na dahilan ng mga ito para magpasindak. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Paninindigan pa ng Pangulo, mananatili ang ating presensya sa West Philippine Sea. No matter what they do, kahit na yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. Samantala, iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa paglalayag nitong Miyerkules ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea, partikular sa timog na bahagi ng Baho de Masinloc. Ito na ang ika-6 na multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng mga nasabing bansa. Ginamit ng Philippine Navy ang kanilang multi-role guided missile frigate na BRP Jose Rizal at ang search and rescue assets ng Philippine Air Force. Naglayag para sa Australia ang HMAS Hobart, JS Akizuki sa Japan at USS Benfold ng Amerika. Lumipad din ang P-8A Poseidon aircrafts ng Australia at US. Ayon sa AFP, pinalalakas dito ang interoperability ng mga kalahok na bansa at ang MMCA ay alinsunod sa international law at tiniyak ang ligtas na navigation. May mga warship ng PLA Navy ng China ang namonitor, pero wala namang ginawang hakbang ang mga ito laban sa MMCA na naging matagumpay. Kamakailan lang ay sinagawa rin ang joint aerial exercise ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, kung saan kasama pang lumipad ang 2 B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force. Sabi ng isang eksperto, pagpapakita lamang ito ng patuloy na suporta ng security partners ng Pilipinas na isa ring mensahe sa China. That's basically a signal from them that we should continue resisting Chinese coercive actions. Kasi ang goal ng China, while it's applying what we call gray zone tactics against the Philippines, is to weaken our resolve. But this military exercises in the multilateral and the bilateral exercises are indication that you cannot basically win the Philippines away from the United States and its security partners. Kaugnay nito, nagkaroon ng introductory call si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth kay Defense Secretary Gibo Teodoro at napag-usapan ang defense cooperation bilang bahagi ng alyansa ng Amerika at Pilipinas. Gayon din ang patuloy na deterrence sa South China Sea. Tinalakay din nina Hegseth at Teodoro ang pagpapalakas sa sandatahang lakas ng Pilipinas at patuloy na commitment sa Mutual Defense Treaty na mahalaga sa pagpapanatili ng ligtas at malayang Indo-Pacific. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Ibinida ni Finance Secretary Ralph Recto ang pinakamababang unemployment rate na naitala sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ayon sa kalihim, unprecedented progress na maituturing ang 3.8% na average unemployment rate na naitala sa buong 2024, na pinakamababa sa record ng Philippine Statistics Authority simula 2005. Di hamak na mas mababa ito sa 4.4 hanggang 4.7% na target sa ilalim
ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Pinakamataas din sa full-year level ang naitalang mahigit 48 million na Pilipinong may trabaho noong 2024. Lumabas din na nasa 11.9% ang full-year underemployment rate na siya ring pinakamababa sa record at patunay umano na tumataas ang kalidad ng trabaho ng mga Pilipino. Bukas at tapat na pamamahala, yan ang direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanyang binigyang diin sa Open Government Partnership o OGP Asia and Pacific Regional Meeting. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, ibinida ng punong ehekutibo ang mga hakbang ng pamahalaan na sumasalamin sa open government. Kabilang na ang pag-digitalize ng mga ahensya ng gobyerno upang puksain ang red tape at mapangasiwaan ng maayos ang pondo ng pamahalaan. Isinabatas din ang bagong Government Procurement Act na nag-oobliga na isapubliko ang impormasyon sa mga bibilhing produkto o serbisyo ng gobyerno para maiwasan ang korupsyon. On every budget allocation, policy decision, and program implementation to involve public participation, all in pursuit to the empowerment and to the upliftment of our people. Senate President Francis Cheese Escudero nilinaw na walang nangyayaring o mangyayaring impeachment trial habang naka-break ang Kongreso. Ang detalye sa balitang pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV. Can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. Malinaw na ngayon na walang impeachment trial habang nakabreak ang sesyon ng Senado. Sabi ni Senate President Francis Escudero, kinakailangan daw ng sesyon para makonvene ang impeachment court. Subalit ang sesyon ng Senado ay nag-adjourn at babalik lang sa June 2. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment ng judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at Yumaong Chief Justice Corona, dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay ito, yan ay mangyayari sa June 2. Pag-resume ng Senado, hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin namin labis na ipagpapaliban ito ng walang dahilan o rason. Iginiti ni Escudero na pwede magpatawag ng special session, pero ang pagpapatawag daw nito ay para sa mahalagang panukalang batas na kailangan ipasa. Pero tinanong si Escudero kung posible pa ring matalakay ang impeachment. Posible, but that is a subject matter to be decided upon by the plenary. Iginit ni Escudero na hindi niya pahihintulutan na sabihan sila na aksyonan agad ang impeachment at may pasaring siya sa iilan. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Iginiti ni Escudero na hindi mahalaga kung pabor o kontra sa impeachment, pero tiniyak niya ang pagiging patas ng Senado sa impeachment. Isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Malaking tanong ngayon kung tatawid ito sa susunod na Kongreso o sa 20th Congress. Dahil kung susumahin, matatapos na ang termino ng ilang senador sa Hunyo at magsisimula pa lang sa June 2 ang mga proseso ng impeachment. Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng legislatura. Ano ang pwede natin ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang ng Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang?
Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Sabi ni Escudero, si Vice President Sara Duterte bilang isang abogado, pwede siyang tumayo bilang abogado para sa kanyang sarili. Karapatan din daw ni VP Sara kung kukumprontahin ang mga tumetestigo laban sa kanya sa impeachment trial. O tumayo pa nga bilang testigo. Umupo bilang testigo. Pwede po yan. Nasa sa kanya. Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso. Because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kung baga hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahan po doon para tanungin kung ayaw niya. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Nilinaw ng House Prosecution Panel na igagalang nila ang anumang magiging pasya ng Senado kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Umaasa rin sila na masisimulan na ang trial nito sa lalong madaling panahon. Si Mela Alesmora sa PTV sa Balitang Pambansa. Nirerespeto ng House Prosecution Panel kahit anuman ang maging desisyon ng Senado kaugnay sa timeline ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, isa sa mga itinilagang prosecutor ng Kamara, batid nilang posibleng sa Hunyo pa simulan ng mga senador ang paglilinis. Pero kung mas maaga rito, mas mainam sana. Since the Constitution provides that trial shall proceed forthwith, if we interpret forthwith, dapat po sana as soon as possible yon. But since the Senate is an independent body, and we respect their independence, being a bicameral legislature, we will leave that to the interpretation of the Senate. Sabi naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, anumang mangyari, tuloy-tuloy lamang ang kanilang paghanda. Magkakasa rin sila ng information campaign para maunawaan ng publiko ang impeachment process. Bumubuo na rin daw ang Kamara ng Impeachment Secretariat pero hindi pa malinaw kung sino-sino ang mapapabilang dito. It's still not clear. Of course, it's been a while, but the Impeachment Secretariat will cater to all the needs that the House would have in relation to the sui generis proceedings. So I think it would be from the top down regarding logistics, regarding support. It should be separate from the legislative function of the House. Gumawa ng kasaysayan ang Kamara nang i-impeach nila si VP Sara. 215 na kongresista ang lumagda sa complaint at ang bilang na yan maaari pang madagdagan dahil may 25 pang mambabatas na gusto pang humabol dito. Kasabay niyan sa social media, kumalat naman ang iba't ibang ulat na may kapalit umanong dagdag pondo o ayuda para sa kanilang distrito ang pagpirma ng bawat mambabatas. Pero bilang isa sa mga lumagda, mariin naman niyang itinanggi ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong. Nagsimula na po ang smear campaign sa prosesong ito. Huwag po tayong madadala sa ganitong klaseng fake news. Kasi ito po ay paraan para ilihis kung ano po yung talagang merits nitong prosesong ito. Ang ilan namang hindi lumagda sa impeachment complaint may paliwanag din. Sabi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, hindi siya lumagda rito dahil bilang top contender sa senatorial race, may posibilidad siyang maging senator judge at nais niyang manatiling impartial kapag nangyari ito. Mula sa PTV, Mela Alesmora para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang aktibong presensya ng BRP Teresa Magbanua sa West Philippine Sea sa o laban sa mga mananakop na dayuhan sa lugar. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, mahigpit nilang ipinatutupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabantay sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Sa layong 105 hanggang 150 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales, ipinapatupad umano ng PCG ang nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Ipinapakita umano ng hakbang na ito ang seryosong paninindigan ng pamahalaan sa pagtatanggol ng ating teritoryo, isang patunay aniya na hindi tayo magpapatinag sa harap ng mga banta sa ating soberanya. Nagkaroon ng minor explosion sa bunganga ng Bulkang Kanloon sa Negros Island kahapon ng hapon.
Ayon sa FIVOX, ang pagsabog ay tumagal ng 2 minuto dahil dito nakaranas ng abo sa Barangay Sag-ang, partikular sa sitio ng Mercedes, Isabel at Pasita. Naranasan din ang masangsang na amoy ng sulfur sa bayan ng La Castellana. Dahil naman sa ulan, bumuhos ang putik sa Buhangin River. Nagpatawag na ng pulong sa La Castellana Mayor Alme Romila ni Cor Mangilimutan upang talakayin ang mga dapat gawin kasunod ng mahinang pagputok ng bulkan. Target ng Bureau of Corrections sa magtayo ng prison facilities sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay Bucor Chief Director General Gregorio Katapang, layo nitong mapabuti ang penal system ng bansa alinsunod sa RA 10575. Kasalukuyang tinutukoy ang posibleng alokasyon nito sa mga rehiyon na wala pang pasilidad. Kabilang na ang Region 1, 2, 3 at Cordillera. Dagdag pa ni Katapang, may mga kausap na rin sila para sa pagtatayo ng mas malaking pasilidad. Target na mailipat ang New Bilibid Prison sa labas ng Metro Manila at tuluyang isara sa 2028. Sa sa mandate namin, yung RA 10575, we are allowed to put regional prison facilities. So wala pa kaming sa Region 1, 2, 3, Cordillera, no? So that will be our next target. Pero meron na kaming nakakausap na willing naman dito sa north of Metro Manila. And then south of Metro Manila, we are just firming it up. Makakakuha kami ng malaking lugar kasi ang balak namin by 2028, isasara na itong New Bilibid Prison. Ililipat ito sa outside Metro Manila. Nakatakdang sirain ng COMELEC ang mga balotang hindi na nagagamit sa Santa Rosa, Laguna. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Isaiah. Naomi, alam mo, nasa labas ako ngayon ng COMELEC warehouse dito sa Santa Rosa, Laguna. At nasa loob ng warehouse na ito ang nasa 6 na milyong balota na hindi na magagamit at for disposal. Inaasahan na ngayong araw sisirain ng mga balotang hindi na magagamit sa halalan 2025. Ito yung mga balotang naunang naimprenta ng COMELEC bago maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na may karagdagang mga pangalan pa na idadagdag sa balota. January 17 na unti-unting simula ng paglilipat ng mga hindi magagamit na balota mula sa National Printing Office patungo dito sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sinaksihan mismo ni COMELEC spokesperson Reclau Janco sa National Printing Office ang pag-aayos sa mga titransfer ng mga balota dito sa Santa Rosa, Laguna. Sa kada araw, 1 hanggang 2 truck ang ibinahe ng COMELEC para makapag-transfer ng balota na may tig 3 tons na mga for disposal. Ang mga sisiraing balota ay dumaan sa physical checking dahil kinakailangan kasi ng machine-readable ang mga balota, lalo pat good ballots lamang ang babayaran ng COMELEC sa Miru. Ang mga for disposal na balotang ito ay sasailalim sa paper recycling melting process alinsunod sa rules and procedures ng National Archives of the Philippines. Sinigurong ligtas ng COMELEC ang mga balota at hindi mapapasakamay kanino man ang sa gayon ay hindi rin ito magamit sa paparating na halalan. Kung matatandaan, nasayang 6 na milyong official ballots ng COMELEC para sa paparating na halalan 2025 dahil sa inuutos ng Korte Suprema sa komisyon na idagdag ang pangalan ni Zubair Mustafa sa listahan ng senatorial candidates sa balota. Naomi, ngayong umaga inaasahang sasaksi sa disposal ng 6 na milyong balotang ito sila COMELEC Chairman George Erwin Garcia at si Commissioner Ray Bulay. At yan mulang update mula dito sa Santa Rosa, Laguna. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng PTV. Sa ikalawang quarter ng 2025, inaasahang makukumpleto ang fuel subsidy para sa mga PUV drivers at operators. Ayon yan mismo kay Transportation Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega.
Ayon kay Ortega, hindi lang PUV drivers ang makakatanggap ng ayuda kundi pati na rin ang mga tricycle drivers at delivery riders upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ipinatutupad ang programa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement kung saan ang LTFRB ang nangangasiwa sa mga PUV drivers, DILG sa tricycle drivers at DICT naman sa delivery service riders. Inaasahang nasa higit 1 milyon na beneficiaries ang makatatanggap ng fuel assistance. Ayon kay Yusek Ortega, patuloy ang rollout at verification ng account details upang matiyak na makakatanggap ng tamang halaga ang bawat benepisyaryo sa nasabing deadline. Dinagsa ng mga taga-Pangasinan ang Love for All program ni First Lady Luis Araneta Marcos sa bayan ng Bayambang. Kaya ang mga residente doon lubos ang pasasalamat sa tulong ng pamahalaan. Si Sara Kayabyab na Radyo Pilipinas Dagupan para sa Balitang Pambansa. Ngiti, tuwa at pasalamat ang sukli ng mga residente sa bayan ng Bayambang, Pangasinan sa mga serbisyo ng Love for All program na hatid ni First Lady Luis Araneta Marcos sa kanyang muling pagbisita sa lalawigan. Si Lola Cecilia na 82 taong gulang sinamantala ang libreng konsultasyon para sa nanlalabo niyang mata. Lumalabo ng kunti. Nagsasaka pa ako. Si Kuya Oscar naman, sinamahan ng ina at 2 may edad na kaanak para mapacheck up at mabigyan ng libreng gamot sa mga iniindang sakit. Mahina na yung mga mata nila sa pandemic sa mga tayga. Kaya pinilit ko sila pumunta dito para mapakita sila. Bukod sa medical services at libreng gamot na natanggap ng mga benepisyaryo ng Love for All, gaya ni na Lola Cecilia at kapamilya ni Kuya Oscar, may tulong pinansyal din na ibinigay ang Department of Social Welfare and Development para sa mga mahihirap at nangangailangan nating kababayan. Today, we have over 1,500 registered patients who will be receiving free medical and dental services. Dagdag pa ng unang ginang, ang Love for All project ay isa lamang sa mga naging pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ang bawat Pilipino ng maayos at magandang serbisyo medikal. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Sara Kayabyab para sa Balitang Pambansa. Paleng QRPH Plus umarangkada na sa Manolo Fortich, Bukidnon Public Market. Kasabay nito nakikipag-ugnayan ang LGU sa DICT para sa pampublikong Wi-Fi system. May Balitang Pambansa si Ali Osenya ng Philippine Information Agency. Maaari na ngayong magsagawa ng cashless transactions ang mga market vendor, sari-sari store owners at tricab drivers na karamihan ay walang access sa formal na banking system ng ligtas at secure sa pamamagitan ng programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Paleng QRPH Plus. Inilunsad ng munisipyo ng Manolo Fortich, Bukidnon, katuwang Bangko Sentral ng Pilipinas, Cagayan de Oro Branch, at Department of the Interior and Local Government ang Paleng QRPH Plus sa Tangkulan Public Market, Manolo Fortich, Bukidnon. Kani atong mga transaction account, mura na ning bangko. Madipositihan mo, mapadalahan ka, makapadala ka. Para matiyak ang tuloy-tuloy na transaksyon, nakipagtulungan ng LGU Manolo Fortich sa Department of Information and Communications Technology para sa pampublikong Wi-Fi system. Convenience sa mo ang kanang palengke QRPH kay ngano kanang dili nami mag-adtog, magdagandagan o magpasukli nami ngunana bitaw kay wala mi sukli. Mula sa Philippine Information Agency Region 10, Ali Oxenia para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan naman sa Bagong Pilipinas ngayon, mainit na tatalakayin ni Philippine National Railways General Manager Giovanni Miranda ang mga programa at proyekto ng PNR. Mamaya na po yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.